Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, yan. Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat ng mga kapatid natin dyan ngayon na katutok at nakasubaybay dito po sa ating YouTube channel Katotohanan ay ating pag-usapan at sa atin din pong Facebook page Cap Talks. Paano nga ba natin madedepensahan ang patungkol po sa sinasabi o akusasyon ng ibang pananampalataya sa atin sa ating panalangin na Santo Rosario? Marami kasi ang gumagamit mga kapatid ng Biblia at particularly ginagamit ang Mateo 6 at ang talata ay 7 para palabasin na mali daw ang ginagawa ng mga Katoliko. Well, tingnan natin mga kapatid, mali nga ba ang ginagawa nating mga Katoliko dahil tayo ay nananalangin ng paulit-ulit kung tayo ay nagsanto Rosario. Yan. Sa gabing ito mga kapatid, tatalakayin natin ang libro ni Brother Dwayne M. Cartuhano, no, na kanya pong naisulat at may pamagat po na ating sagutin sa Tagalog. Muli ito po yun, no? Ito po yun mga kapatid. So maliit na libro pero ang content nito ay napakalaki ang halaga po mga kapatid dahil napakabisa upang ang ating pananampalataya ay madepensahan natin at mapatatag pa natin mismo sa araw-araw nating pagsasabuhay nito, no? Sa araw-araw nating nakikita at nakikipaghalubilo po tayo mga kapatid sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Alright, so ito po mga kapatid, puntahan natin ngayon ang ating PowerPoint presentation po dito po sa ating nakalap, no? Ang ginawa ko po ay pinicturan ko lang no? At inilagay sa PowerPoint presentation para naman ma-share ko po sa inyo mga kapatid ang akin pong idinidiscuss sa channel na ito. Dahil nakaraan, no, biglaan lang yon dahil wala tayong time na makapag picture pa o screenshot pa dahil yun, kagaling natin sa mission tapos sabak agad, may topic tayo agad. Ngayon po mga kapatid, ito. May mga usual at common question na sa atin po ay naririnig palagi. Sinasabi, bakit kayong mga Katoliko, paulit-ulit kayong nanalangin? Di ba nilalabag nyo ang nasasabi o nasusulat sa Biblia? Mateo 6:7. O madalas ginagamit ng mga protestante ang Mateo 6:7 sa tuwing inaatake ang paulit-ulit na panalangin nating mga Katoliko. Dahil ito po ang nasusulat, basahin po natin. At sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Ito po mga kapatid, no? Ito yung allegation po ng ating kaibayo sa pananampalataya na mali daw ang ating pananalangin. Oh, paulit-ulit mali. Tapos magdedepensa tayo. Kasi yung Panginoong Jesucristo, 'di ba? Paulit-ulit din siya nanalangin. Sasabihin naman, oh, granting na okay yung paulit-ulit. Bakit no? Bakit sinasabi dito yung maraming kasasalita, no? Yun ang konteksto para sa kanila. Kapag tayo ay nanalangin ng paulit-ulit at maraming salita,
Oh, maraming salita, ibig sabihin yun pwedeng iba-iba pero paulit-ulit pa rin, no? Mali nga ba ang sinasabi o ang paulit-ulit nating pananalangin? Dahil sa salitang paulit-ulit, ito yung madalas na ginagamit na ng kaibayan natin sa pananampalataya, yung King James Version mismo na Biblia. O di kaya yung isang Tagalog version na ang dating Biblia. Kasi nababasa na letra por letra ang salitang repetition o paulit-ulit. Yan. Dahil sa, ito nga, marami kasi yung Bible versions. So, nalilito na yung mga gumagamit o yung mga naniniwala sa Biblia. Ano nga ba talaga ang totoo? At paborito ng mga protestante na gamitin na Biblia o version ng Biblia, King James Version Bible. O di kaya itong ang dating Biblia na dahil nababasa nila yung salita mismong repetition sa English o paulit-ulit naman sa Tagalog, mga kapatid. Pero sa ibang bersyon na Tagalog ng Biblia ay hindi natin mababasa ang salitang paulit-ulit. So ano ba yung mababasa natin sa ibang bersyon ng Biblia? Ayon po dito no, sa libro mismo na atin pong napicturan, ito po ang sinasabi dito, mga kapatid. Eto kapag kayo'y nananalangin, huwag ninyong daanin sa maraming salita. See? Huwag ninyong daanin sa maraming salitang walang kabuluhan na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat akala nila'y pakikinggan sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. So ito po, mga kapatid, klarong-klaro, hindi lahat ng bersyon ng Biblia ay aayon lamang sa kanilang ginagamit. Meron pala ditong particular na sinasabi doon yung maraming salita na walang kabuluhan. No, ibig sabihin, useless po, mga kapatid, no? Wala nga kabuluhan. Paano nating i-compare ang prayer ng rosary sa prayer na walang kabuluhan? So, credible ba? Makikredit ba natin? Tama ba na paniwalaan natin na ang panalangin ng Santo Rosario ay walang kabuluhan? Grabe, ang lakas ng tama ng mga taong naniniwala na totoo yun. Totoo, tama talaga. Pwedeng masabi natin na walang kabuluhan ng Rosario dahil paulit-ulit. See? Really? Una, ang panalangin Our Father o Ama namin, useless ba? Itinuro ng Panginoon yan. Bakit kayo hindi nyo ginagawa? No? Bakit hindi kayo nanalangin ng Our Father o Ama namin? Pangalawa, yung Hail Mary, salutation ng anghel. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Wala ba yung kabuluhan? So, ibig sabihin, ang unang-unang gumawa ng walang kabuluhan ay yung anghel mismo ng Diyos, no, na si Saint Gabriel. Pero hindi po ngayon, mga kapatid, sa kanila lang po yun. Sa kanilang understanding lang po yun. Sa kanilang sa kanilang akala lang po yun, mga kapatid. Yan. Pero ang totoo, hindi naman. Tingnan natin Okay. Ang salita dito naman, sa iba pang translation, sa iba pang salin, dito naman po sa ang salita ng Diyos, no? Iba naman po, mga kapatid, ang nakasulat sa particular na talata sa Biblia. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, hindi po magkapariha sa nakasulat sa King James Version. So, yan nakikita natin na klaro yan na hindi lahat ay magkaparehas sila, no, ng pangkahulugan. Ito po, basahin po natin, mga kapatid, sa Biblia natin dito. Okay. Ano ba ang tugon o sinasabi dito, mga kapatid? Let's see, and ito po. Ayon po dito sa salita ng Diyos, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Yan may mga points tayo, mga kapatid. Ang pinagbabawal sa Mateo 6:7, ito ang salita ng Diyos, salin ito ng protestante, hindi salin ng katoliko. Sinasabi diyan, ang sinasabi, huwag kayong gumamit ng maraming salita
Maraming salita yan, ha? Na wala namang kabuluhan, useless na word, na napakarami yung lumalabas sa iyong bibig, pero useless naman. Tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Eto, foul na dito yung mga nag-aakusa sa atin na ang rosaryo daw ay walang kabuluhan dahil paulit-ulit. Papaano yan? Ang sinasabi diyan sa talata pala, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sa umpisa pa lamang, mga kapatid, sa ating pagro-rosaryo, dito pa lang, dito pa lamang po, ang ating binabanggit ay Diyos na, no? I believe in God. I believe in God. I believe in God. Kumikilala sa Diyos ang nagro-rosaryo, mga kapatid. Ang against dito sa Mateo 6, versikulo 7, ang hindi po, mga kapatid, ang hindi kumikilala sa Diyos. Katoliko po kumikilala yan sa Diyos. Dahil sa una pa lamang na paghawak, sa crucifix pa lang, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. So naniniwala sa Diyos yan. Kinikilala talaga ang Diyos yan. Dahil yung mga hindi kumikilala sa Diyos, akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. So beware, mga kapatid, dahil yan baka meron tayong mga ganyan, no? Sa mga kaibayan natin sa pananampalataya, baka meron dito nakikinig ngayon at baka yung panalangin mo ay mahaba. Kailangan mo i-assist yan. Baka yung kahabaan yan ay mahuhulog yan sa wala palang kabuluhan, no? Dahil yung mga salita baka useless naman yan. So hindi yan tumutukoy pala sa pagrorosaryo ng Katoliko ang sinasabi sa Mateo 6, ang talata ay 7. Ano pa? Sa Magandang Balita Biblia naman kaya. So, ang Magandang Balita Biblia, mga kapatid, this is not only translated by the Catholic, kundi combination ito, mga kapatid, ng mga Protestante at Katoliko. Ano naman kaya ang ating mababasa dito sa Magandang Balita Biblia? Okay, ito po, mga kapatid, ang atin namang mababasa. Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Same pa rin, mga kapatid, no? Yung paggamit ng maraming salita na walang kabuluhan, gaya ng mga hintil. Ito yung ini-emphasize talaga sa talatang ito. Kaya ito yung napakaklaro po, mga kapatid, no? Usisain natin o di kaya mag-research tayo, no? Mag-research tayo ng tama sa ating pinaniniwalaan o pinanampalatayanan. So hindi po na basta-basta na lang tayo tatanggap at hindi natin ito, no? Hindi natin ito pinag-aaralan ng mabuti. Kaya, yon, parati, pag ganito yung topic na involved sa interpretation ng ibang sekta, naalala ko tuloy yung isang born again na sabi niya, I am 10 years in born again. Noon, Katoliko ako. Tanong ko sa kanya, noong Katoliko ka ba? Honest to goodness, pinag-aralan mo ba ang pananampalatayang Katoliko from start to end? Hindi ako sinagot. Umpisa, hindi ko siya tinagilan hanggang sinagot niya ako na hindi. So that's why I am not wondering why hindi na ako nagtaka kung bakit nalipat siya sa ibang sekta. Dahil ang totoo niyan, no, ang pananalangin natin sa simbahan natin ay ito yung panalangin talaga na kinalulugdan ng Diyos natin. Kung titingnan natin yung mga aligasyon sa atin, bawal daw, mali daw ang manalangin ng paulit-ulit dahil nasulat sa Mateo 6:7, hindi naman pala ito tumutukoy sa rosaryo ng Katoliko. Dahil kailangan muna na i-validate yung buong mismo na bersikulo o di kaya buong konteksto na ginamit. Paano natin i-validate, mga kapatid? Yun, binasa natin na ang walang kabuluhang paulit-ulit na ang nananalangin pala ay hindi kumikilala sa Diyos. Okay?
Dagdag pa dito po mga kapatid sa libro mismo na atin pong binabasa at atin pong referensya ngayon dito sa ating sagutin ni Brother Dwayne. Ito po mga kapatid sa tatlong Tagalog na bersyon ng Biblia, ang nasusulat ay maraming salita. Bakit ganyan ang nakasulat sa tatlong bersyon? Kasi ang nasa Griego ay batologeo. Yan, no? Batologeo. Ang kahulugan ng batologeo sa concise Greek English Dictionary of the New Testament in Barclay ni Barclay mismo, M. Newman, sa pahina 32 ay babble. Use many words or babbling mga kapatid. Yung bang ganun yung babbling. Ganun yung pananalangin na walang kabuluhan, babbling. Yung bang bulol ka no, na nagsasalita ka. Babbling po yun. Yun po yung sabi mismo diyan ng ating Panginoong Jesucristo sa 6:7. Pero hindi ko po sinasabi na yung mga bulol na nananalangin, yun ang against. Ang sabi ko po, yung katulad ng bulol na manalangin, ganun, tapos mahaba, kahit pa ulit-ulit nila, mahaba, then useless po. Dahil yung basehan po natin ay hindi po sila believer of God. Hindi po sila naniniwala sa Diyos. Yun po ang malaking kaibahan ng pananalangin nating Katoliko sa pananalangin po na gustong gawing konteksto ng kaibayo natin sa pananampalataya. So yan po, no? Dapat aware po tayo sa mga ganitong mga bagay dahil alam naman natin, no, na marami talaga sa mga kaibayo natin sa pananampalataya ang pinipilit pa tayo na maniwala sa kanila na tama ang kanilang itinuturo bagkus mali naman ang pagkakaunawa, no? Ito'y katotohanan po mga kapatid. Pero kahit gamitin pa natin ang salin na gusto na maprostanteng umatake sa Iglesia Katolika, ay hindi pa rin sa Iglesia Katolika ang kinakalaban ng nasabing talata. Tama yun, yung sinabi ko nga kanina. Kahit na tanggapin mo natin yung kanila mismong ginagamit na salin, well, no, hindi pa rin to pupunta, hindi pa rin to tatama sa atin. It's like a boomerang, babalik ang argumento sa kanila. Dahil mali yung teaching, mali yung turo po mga kapatid. Ayon naman sa mga scholar ng ating simbahan, ang panalangin ng mga pagano, kasi pagano yung emphasize, Gentiles is pagano, Hintil is pagano. Ang kinukondina ng Panginoong Hesus, ito basahin natin, ipakita ko sa inyo mga kapatid, no, sa book ni Brother Dwayne. Ito po mga kapatid, sa page 105 ng Baker Academic Second in Series of 2017. Ito po. He condemns the babbling prayer of the pagans who thinks that they will be heard because of their many words. He is not criticizing persistence in prayer. See Matthew 7 verses 7 to 11. Okay. Ating kaya itong bisitahin yung Mateo 7 hanggang 11. Ano kaya yung sinasabi dito? Ito po mga kapatid, no? In connection with that, so ito po dapat i-connect natin sa kung ano talaga yung pagkahulugan talaga nito. Kaya nga ang interpretation ng Bible nating mga Katoliko is not an eisegesis approach, rather it is exegesis. Eisegesis, they will quote verse and then interpret in their own opinion. While sa atin po hindi po ganon. Kundi meron po tayong mga support na mga Bible scholar. Tingnan po natin ano nga ba kaya ang atin pong mababasa dito sa Mateo 7 hanggang sa 11 mga kapatid. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak,
gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Take note mga kapatid, take note po. When we pray the rosary, we ask our God. No? We ask our God. May mga petition po tayo sa kanya, may mga prayer intention po tayo. At siya po ang sumasagot niyan. So, remember, sa rosary po natin, yung pambungad pa lang ay, I believe in God, the Father Almighty. How could you say na ang ating panalangin sa Santo Rosario ay tumutukoy ito sa paglabag sa Mateo 6:7? Dahil ang sinasabi pala doon ay yun ay mga hindi kumikilala sa Diyos. So napakalayo po mga kapatid ang kanila pong pangkahulugan with regard po dito sa atin pong ginagamit, no? Yes, dapat talaga na dapat po talaga mga kapatid na tayo ay magpatuloy na pag-aralan natin upang hindi tayo mauto nila. Okay, ano pang dagdag dito? Meron bang mga protestanteng sumasang-ayon sa pangunawa nating mga scholar sa nasabing talata? Ito na yung realidad dito mga kapatid, Bato-bato sa langit, tamaan, ay kumuha lamang ng helmet para hindi masakit. Okay? Bakit po? Karamihan ng mga against sa turo ng simbahan, especially sa gumagamit ng Mateo 6:7, ay mga pastor protestante ng dito po sa Pilipinas and pastor protestante na hindi po sang-ayon sa mga Bible scholar. They are just quoting the verse and interpret it in their own opinion. Okay? So ito po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay kumuha lamang ng helmet para hindi masakit. Okay? Meron nga bang mga protestanteng sumasang-ayon sa pag-unawa nating mga scholars sa sinasabing talata? Let us see kung meron. So, ito ang isa sa scholar o pastor at presidente ng Southern Baptist Theological Seminary na si John A. Brodos sa kanyang aklat na Commentary on Matthew. Ano kaya ang nilalaman nito mga kapatid? Basahin natin. Dito po yan. This will represent the practice common in the public worship of some of the heathen, as when the priest of Baal continued from morning until noon to cry, "Oh Baal, hear us!" So ibig sabihin, sumusuporta siya sa interpretation ng simbahan. Ang Protestant Bible scholar. Itong Bible scholar kilala at may alam talaga. Yun ay patungkol sa hindi po kumikilala sa Diyos, no? The priest of Baal, hindi naman kumikilala yan sa Diyos Idols yan, yung kanilang sinasamba, no? Na nakabase pa sa 1 Kings 18:26. And the multitude in the terrace of Ephesus for 2 hours shouted, "Great is Diana." Ayan, idols din yan si Diana. "Of the Ephesians." Ito pa, dagdag mga kapatid. In Acts 19:34, commentary on Matthew, John A. Brodos, Kriegel, Classic 1990, nasa yung kanya pong reference na ginamit dito ni Brother Dwayne ay yung PDF file po ng commentary on Matthew, John A. Brodos. So, yan ay protestanteng scholar na yan, no? Hindi agree sa kanila na yung interpretation diyan ay against the Catholic Church or repetitive prayer rosary of the Catholic Church. No, grabe. So, makikita mo talaga yung malaking pagkakaiba mga kapatid. Makikita natin yung malaking pagkakaiba sa tunay na nakakaalam o tunay na scholar na nakakaalam sa mga peke. Yan, malaking malaki po mga kapatid yung pagkakaiba dyan. So, dapat ay
talagang palaliman pa natin yung ating mga kaalaman, no, tungkol po sa ating pananampalataya. Ito pa, maging ang isang kilalang protestanteng scholar na si Craig Evans ay ganito ang sinabi niya sa kanyang aklat sa pahina 143 ng New Cambridge Bible Commentary. So kung may mga protestante naman dito ngayon na nanonood, so pwede yung buklatin, pwede yung buksan yung New Cambridge Bible Commentary in page 143. Ito ay yung nakasulat. We may have here an illusion to the story of the prophets of Baal crying out all day to their God, who never responded. Evidently, they thought that he eventually would heed their prayer if they made enough noise and repeated themselves often. So yun, may maingay lang, tapos inuulit pa, pero hindi sinusuportahan pa rin ang sinasabi ng mga pastor dito sa Pilipinas na protestante. Hindi pa rin sinusuportahan na ang binagbabawal ay ang pagrorosaryo ng mga Katoliko. Bagkus patungkol pa rin ito sa Diyos-Diyosang si Baal, no? Ito pa mga kapatid, called on the name Baal from morning until noon and no answer. And they raved on, but there was no voice. Yan. Matthew New Cambridge Bible Commentary, Craig Evans, Cambridge University Press, 2012, page 143. Mga kapatid, maliban po kay Evans, ay ganito pa ang sinabi ni Craig Keener, isa ring protestanteng scholar sa kanyang aklat. But Jesus not only warns against the hypocrites, no? Prayers that invite human rather than divine attention, he criticizes pagan prayers. Panalangin ng pagano po mga kapatid, no? Not Catholicism prayers, hindi po na panalangin ng Katoliko na pagrorosaryo, but it is the pagan prayers designed to manipulate their deities. Grabe. The Gospel of Matthew, a socio-rhetorical commentary, Craig S. Keener Erdmans, 2009, page 212. Yan. So yan po mga kapatid. So klarong-klaro yan, no? Mga Bible scholar na hindi pa suportado ang claim ng mga ibang sekta ng pananampalataya ng mga pastor po dito sa Pilipinas. Naku naman, nakakaawa, no? Kaya nga, kailangan tayong mga Katoliko, maging wais po tayo mga kapatid. Alaman naman natin na meron tayong three kinds of Catholic, no? Meron tayong tinatawag na nominal Catholic, cafeteria Catholic, at ang isa pa, practice Catholic. I encouraging you all mga kapatid to be a practice Catholic. Kung sinabing practice Catholic, hindi lang siya may alam, kundi ginagawa niya pa ang pagiging Katoliko niya. Kasi nakasulat naman sa 1285 ng Catechism of the Catholic Church that we defend our faith by word and deed. So yan yung dapat natin gawin po mga kapatid, no? Huwag tayong matakot, huwag tayong mabahala. Importante, ang malaga po ay madepensahan po natin ang ating pananampalatayang Katoliko. So huwag po tayong tawag dito, huwag tayong mabahala na or mag-worried, kasi yung karamihan sa atin are over worried dahil baka ganito, dahil baka ganon. Pero sige lang po, no? Sige lang. Pag-aralan lang natin ng pag-aralan ng mabuti ang ating pananampalataya. See? No? Hindi ba napakalayo ng pag-unawa ni John Brodos, Craig Keener at Craig Evans kaysa pangunawa ng ibang mga protestante tungkol sa Mateo 6:7? Pag-isipan niyo po mga kapatid. Kasi yung mga kapatid natin sa kaibay sa pananampalataya, kukuha ng Biblia, basa, para lang makonvince ang Katoliko. Ayun mga Katoliko, mali ang ginagawa nyo. Para makonvince ang Katoliko, sasabihing mali ang ginagawa ng Katoliko. Ito naman mga Katoliko na ayaw makakinig o ayaw maparinggan o marinig yung
sinasabing mali ang ginagawa nyo, may mga ano kasi, feeling perfect naman mga Katoliko, ayoko nang mali ang ginagawa. Tapos lilipat na sa born again, lilipat na sa baptist, mali ang mga Katoliko. Pero hindi naman pinag-aralan pala mga kapatid. Naniwala lang siya sa maling akala. Kaya nga, merong kasabihan, maraming namamatay sa maling akala. Kaya mga kapatid, no, magsuri-suri tayo. Suri talaga ng totoo. Kasi sa kanilang mga aklat ay nabanggit nila ang ginawang panalangin ng mga taong sumasamba kay Baal noong unang panahon. Ganito kasi yan mga kapatid. Para kasi sa ibang mga protestante na umaatake sa Iglesia Katolika dahil sa narinig nila na paulit-ulit ang ginagawang panalangin ng mga Katoliko, mabilis silang nagbigay ng conclusion na nilalabag nito ang nakasulat sa Mateo 6:7. See? Tama 'di ba mga kapatid na ito babasa ko ng ng Biblia. Mali pala yung Katoliko. Dahil sinabi dito, yung panalangin paulit-ulit, no? Huwag kayong manalangin ng paulit-ulit, oh. Conclusion, then teaching na agad. Ituturo na agad sa mga tao. Ang lahat ba ng paulit-ulit na panalangin ay kinokondina ng Panginoong Hesus at matatawag natin na bubble? Kasi bubble or bubbling ang nakasulat o nakalagay talaga sa Mateo 6:7. Sa Griego po mga kapatid, batologeo. Yan. Batologeo nakalagay. Yun ba ay tumutukoy, no? Sa panalangin ng mga Katoliko na paulit-ulit. Naku naman talaga. So, pag ganyan, dapat suriin natin ito. Ang tatlong protestanteng scholar na sina Spiros, Hites, Matthew Henry, at saka si D.E. Carson ay parehong nagsasabi na hindi lahat ng paulit-ulit na panalangin ay masama at kinokondina ng Panginoong Hesus. Yan, protestanteng scholar na yan. Nagsasabi pa na hindi lahat ng paulit-ulit ay kinokondina ng Panginoong Hesus. Minsan kasi nakarinig ako ng ganito. Bigyan mo po kami ng aming pong pangangailangan. Opo, yes po. At palaguin mo po ang aming pong pagkakatan. Opo, yes po. Makailang opo, yes po. Ulit-ulit naman yun bakit pag Katoliko, mali, sila okay lang. Naku naman. Yung mga common sense ba, no? Minsan nawawala yung common sense ng ating mga kapatid. Ewan ko lang saan napupunta yung common sense. Yan. Alright. So, ito po mga kapatid So, yan. Tatlong scholar na yan. No? Si Spiros, Matthew Henry, at saka si D.E. Carson. Ano ang kanilang sinasabi patungkol po dito? Basahin po natin mga kapatid sa libro mismo ni Brother Dwayne na ating sagutin. Not all repetitions is babble. While in the spiritual agony in the garden of Gethsemane, Jesus himself prayed the third time, saying the same words. Ito, agree ito Ito yung defense natin mga Katoliko na ang ating Panginoon sa Mateo 26:44 ay nanalangin mismo ng paulit-ulit. Paulit-ulit yun ng kanyang panalangin. Ito At according sa kanila, hindi naman yun masama ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na inuulit-ulit niya pa. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. So, see? Same word. Ibig sabihin mga kapatid, paulit-ulit ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo at hindi naman po ito masama. Ayon mismo sa protestanteng scholar na si D.E. Carson, Matthew Henry, at Spiros Sodhates. So, hindi yun naman po pala masama. Ano ang masama? Yung mapanghusga sa kapwa. Judgmental ka lang. Yun. Judgmental ka lang. Kaya yun lang yung masama. Okay? Bubbling tautology, it is not only repetition in prayer, that is, here
condemned, but babbling, Christ himself prayed, saying the same words. Okay? Out of more than ordinary fervor and zeal. Yan ay mababasa natin mga kapatid sa Luke chapter 22 verse 44. Yan ang sinabi sa Zondervan New Testament NIV Matthew Henry Commentary, Matthew Henry Zondervan Super Saver Edition, page in the year 1999, na kinuha na referensya po ni Brother Dwayne. Okay, ito pa. Jesus is not condemning prayer any more than he is condemning alms giving or fasting, nor is he forbidding all long prayers or all repetitions. He himself prayed at length. Ito, yung argumento po natin, no, na sinasabi ng ating kaibayo sa pananampalataya, mali yung panalangin paulit-ulit. Tapos tumagal pa. Ang Panginoong Jesucristo, no? Gaano ba siya katagal nananalangin? Kung tayo po mga kapatid, we pray the rosary in just an hour or maybe not less than 1 hour. O sabihin na natin na 30 minutes, 40 minutes, tatapos na natin yung ating pagro-rosaryo. Pero, eto po mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo kakaiba kung siya po ay nananalangin. Paano po siya nananalangin? Ito po, basahin natin, Lucas 6:12. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Nang panahong iyon, umakyat siya sa bundok. Kung sa ibang salin, ito ay nagdadapit hapon, nagtatakip silim na. So, imagine that. How many hours? Let us say 12 hours. O di kaya, bawasan natin. Let us say 10 hours. Yung rosaryo, wala ngang 1 oras, tapos na. Paanong nilalabag pa? Kita mo lang mga kapatid. So, dapat, sa pagbabasa talaga, no, kailangan talaga merong guide. No? Patuloy kong naalala talaga yung sinasabi sa akin ng kaibigan naming pare. Sabi niya, alam nyo, in my observation, nakita ko na merong 2 destination ang taong nagbabasa ng Biblia without the guidance of the Holy Spirit. Una, nababaliw siya. Pangalawa, nagpapastor siya. So, kailangan sa pagbabasa ng Biblia talaga, we need the guidance of the Holy Spirit. Because if not, naku po mga kapatid, lagot tayo niyan. So, talagang maiiba talaga ang ating paniniwala dyan. So, dapat, wag nating i-interpretahin, unawain ang binabasa natin sa ating sarili lamang. Maghanap tayo ng mga Bible scholar, commentaries na aayon po talaga sa tamang pagkakaunawa nito. Mga Bible scholar na ang nagsasabi doon na hindi po masama ang paulit-ulit na panalangin. Ito pa sabi kasi, mali daw ang paulit-ulit. Bakit dito sa Biblia mismo ay hindi naman pala mali ang paulit-ulit, no? Tingnan natin ang sinasabi mismo. Kahit na sa Old Testament, may mababasa tayo po mga kapatid na paulit-ulit na panalangin. Paano natin nasasabi na paulit-ulit itong panalangin? Basahin kaya natin ito ang sa mga awit o di kaya Salmo 136. Ito po mga kapatid, talata 1 hanggang 3. Ito naman ang ating mababasa. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, tapat, laging tapat kailanman.
Panginoong ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kailang beses ba nabanggit dito ang laging tapat kailanman? Yan. Simula sa verse 1, verse 2, verse 3, paulit-ulit na binabanggit. Pero mga kapatid, hindi naman pala ito mali. Yung ginawang panalangin, paulit-ulit, paulit-ulit. At saka yung pag-ibig niya ay tunay. Nakailang beses din ito mababasa sa ating ginagamit na aawit 136:1-3. Ito pag-ibig niya ay tunay, pag-ibig niya ay tunay, pag-ibig niya ay tunay. So, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman, paulit-ulit, paulit-ulit, at paulit-ulit po na ginagamit. At yung panalangin po ng Panginoong Jesucristo no kanina na binasa po natin, paulit-ulit din yun, no? Kasi gumamit siya ng pareho pa ring salita. Paulit-ulit pa rin yun. Ito pa yung sa New Testament naman tayo mga kapatid, sa panalangin paulit-ulit natin dito sa Pahayag 4, ang talata ay 8. Paano nga ba manalangin ng paulit-ulit? Yan, ito. Babasa po natin mga kapatid. Ang bawat isa may tig-6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at siyang darating. Araw at gabi, ito ang pinapanalangin, ito ang inaawit. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paulit-ulit yan, araw at gabi. So, unstoppable. Grabe, no? Walang tigil. Hindi, yan ay nakikita natin na kung ibabalidate natin yung sinasabi nila, mali ang paulit-ulit, ibig sabihin, mali ito. Nagiging contradiction lang po ito mga kapatid. Ang nakasulat sa Biblia, kung ang gumagamit mismo ng Biblia ay may kontra sa kanya. Yan. So, nagiging contradiction lang yan kapag kontra sa kanya. Pero, kapag tama ang pagkakagamit nito, hindi mo makikitaan ang contradiction sa Biblia. Bagkus, ang clear, ang klaro pa ng sinasabi sa Biblia ang makikita ng lahat. Yan po mga kapatid klaro po yan. Kailangan hindi po tayo mauuto. No? Dahil ang totoong kinakalaban ng Panginoong Hesus ay ang panalangin na hindi nagmumula sa puso. That's the reality mga kapatid. Ang panalangin hindi nagmumula sa puso talaga ang kinukontra o kinukundina ng ating Panginoon. Paano ko naman nasasabi yan mga kapatid? Ito sabi ng ating Panginoon sa Mateo 15:8. Nasa Mateo pa rin kasi yan O ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Dapat mula sa puso. Kahit man ano ang klaseng panalangin meron tayo, pag hindi po galing sa puso, delikado po yan. So, posibleng we are just a lip serving. No? Lumalabas lang sa ating bibig, hindi naman nanggagaling sa ating puso. Bakit po mga kapatid? Dahil ang katotohanan po, ang realidad po ay ganito. Kahit anuman ang gawin natin, ang Diyos ay hindi naman talaga titingin sa kung ano ang outward appearance natin. Dahil ang tinitingnan ng Diyos sa atin mga kapatid, dito mismo. That's why kailangan nagmumula sa puso, dahil ito po, pakinggan natin ang unang Samuel 16:7.
Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Judgmental kasi yung mga tao no? Realidad, judgmental ang mga tao. Ano nga ba ang pagtingin ng Diyos? Ano nga ba ang pagtingin ng tao? Eto muna, sa tao tayo. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Puso po mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos sa atin. That's why when we pray, kailangan nanggagaling po yan sa ating puso. No? Huwag po tayong maging lip serving lang po mga kapatid. Pagkos kung tayo po ay nananalangin, kung tayo po ay nagro-rosaryo, dapat galing sa puso. Huwag po tayo magrosaryo na para bang merong racing na nangyayari. No? Nag-Hail Mary ka pa lang dito, bandang gitna ay dito na, sumagot na ng Holy Mary Mother of God, tapos ikaw naman sasagot ulit. So hindi po ganoon. Take time, give time in praying with our heart. At hindi po, again, hindi po kinukundina ng Panginoong Hesus ang panalangin paulit-ulit, bagkus ang panalangin hindi nanggagaling sa puso. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan.